Uy, magandang buhay mga ka-farmer. Isang magandang buhay. Napakaganda po ng bungad ng araw ngayon dahil inulan tayo ng umaga and then uminit yung ating mga damo, sisirit. Ayan, gusto ko lang pong batiin at nako, napapagalitan ako ni Bebe. May mga pa-shoutout pala. Hindi niya naman kasi pinapaalala. So, dito tayo. Ayan. Kay Ma'am Agnes di makurot. Naku po, hindi ka pwedeng kurutin. Ayan. Kay Ma'am Elsa di makurot daw ng Tarlac. Ayan, belated happy birthday po. Sorry talaga. At nawala po sa isip ko. Ayan, belated happy birthday. Ayan, huli man daw at magaling, naihahabol pa rin. So, October 4 na. Nako, ayan. Tapos, syempre, si Tito Perry Carag. Hello po sa inyo dyan and family. Syempre, happy birthday daw po kay Crisanto Jing Carag, October 15. Ayan, from Perry and Mayet Carag, Vancouver, Canada. Ayan, marami pong salamat sa suporta po ninyo. Walang sawang suporta. Shoutout din po kay Rene, kay Kuya Reni, Dick and Rudy and Val Simpauco of San Diego, California. Val, brother, kumusta ka dyan? At happy birthday po kay Leslie Castor. Ito na yung pinapabati ni Brother Russell. Leslie Castor, happy birthday. Kay Kids Pasko, November 4 din po yan. Babatiin ulit natin yan, brother, basta paalala mo lang sa akin. Shoutout po kay Ralig and Vilma Pabalate from Daly City, California. Ayan, at happy 73rd birthday po kay ka-farmer Lincoln Bulawan. Ayan, ngayon yan, October 9. At shoutout din po kay Tita Leonila Bulawan. Ayun, shoutout po sa inyo. Shoutout syempre kay Nanay Tessie. Ayan, see you soon po, kakain po sila dito. Nanay Tessie, hello po sa inyo. Kumusta po kayo? At sana magkamaritesan ulit. Aga-agahan nyo, Nay, no? Ayan. Marami pong salamat. Tayo'y pupunta na doon. Titingnan natin ang ginagawa, mga ka-farmer. Ano na ba ang ginagawa? Nagpakain ako kanina. Matamlay talaga ang aking mga isda. So ililipat ko yung orchids dito. Ililipat tayong busy po ako ngayong araw pero hindi pa ako nagsimula. Tamad-tamaran ako ngayong araw na ito eh. Tamad-tamaran ako. Shoutout pa lang sa aking brotherhood, Brother Maynard. Masaya ako pag nakaka-chat kita, brother, sa totoo lang. Siyempre, so ayun, ingat palagi dyan at stay strong. At malay natin magkita din tayo ng mukhaan, brother. So ingat palagi. Shoutout rin kay Brother John Roque. Siyempre, kailan niya lang linuto yung kanyang lechong paksiw na ulo ng dati po nilang in order ditong lechon nung nakaraan. Mga ilang linggo na rin ang nakalalipas. Ang bilis ng panahon. Hanggang ngayon wala pa rin nakukulong sa mga magnanakaw ng bilyon, trilyon, mga ka-farmer. Ayan, welcome to the Philippines. Nakakalungkot kasi yung mga namumuno natin puro politika ang iniisip. Talagang wala na mangyayari sa Pilipinas. Ganyan talaga. Swerte po yung mga naandyan sa mga lugar na honest yung mga government nila, di ba? Swerte ninyo. Kahit malaki po ang tax na kinukuha, sulit naman, di ba? So ayan, nabanggit ko lang. Uy, nadulas pa ako nabanggit ko lang. Nasobrahan kasi to. Ito yung sinasabi ko nung tinatambakan nila. Huwag nyo nang palagpasin. Tamo, nagputik na yan. Tigas ulo tigas ulo. Sabi ko, sundin nyo na yung dating lupa. Pero wala talaga tayong magagawa
So ayan, silip tayo. May papagawa pa naman ako kay Kongkong. Kailangan nang gawin ngayon yun. Wala nang atrasan. Silipin lang natin tong wala tayong lechon ngayon mga farmer. Bokya. Saan ba ako dadaan? So ang sasabihin ko kay Bebe, ganito na lang. Para hindi na po gumastos ng malaki, pathway na lang ng baboy ang gagawin dito sa gilid. Kumbaga ibababa yung baboy dito. Dito na lang padaanin. May maliit na pathway dyan. Yung gilid na yan, directing, may rehas na lang po. Directing papunta sa baboy mga farmer. Dito na lang po sa gilid. Yan, dito dadaan yung baboy sa gilid. Oh, 'di ba? Dire-diretso papunta doon. Ayan. So yan po ang sa tingin kong mas magandang gawin natin. Ano na? Ayun, no? Very good. Hindi kaya maano ng ano yan? Iipitin mo ba? Oo. Mas maganda na kasing may matik na inuman. Kung pag-aralan mo nga yung mga trabahong ito, para pag nag-retire si Junjun, mag-aasawa na itong Amerikana. Ah, ikaw ang papalit. Tubero. Kaya ba? Ha? Pinantay pa nila. Oo nga. Tapos isang ano na lang, Nejon. Hindi, ibig sabihin, lagyan natin ng bakal na. Ha? Basahin na lang natin yan, no? Yan ilagay natin. Alin? Pwede rin. Hindi ba pangit naman tingnan? Hindi. Eh, siyempre alam mo na yung para at least medyo mahirapan naman yung magnanakaw. Isang palo lang, balibag yan yung baboy. Hindi ko nga binibilang ang baboy ko. Dapat mabilang din eh. Hindi mo nga alam kung di ba? Pero lalagyan daw CCTV. Kaka-CCTV tayo rito. Para yung mga lechonero nagkakatay, may emergency, tatawagin na lang. Si Alia may ano eh. May mic. Nando sa likod. Lare! Ganun lang siya. Punta ka dito sa harap. Blinker. Ito naisip ko, paano kaya kung bagay malayo kasi masyado. Kasi bala kong mag-alaga uli ng bulate, mga farmer. Total, ang dami kung may makukuhanan ba tayo palagi ng fresh na tayo ng kalabaw? Mayroon ano? Meron po. Na? Lagi naman tayo kalabaw. Ha? Oo nga, tumatay lagi eh, no? Di kasi bala ko mag-alaga uli ng bulate kasi total marami tayo halaman. Makapag-produce ng sariling fertilizer. Yung bulate kasi, yung fresh na tae, pag pinakain mo yon, ano agad? 3 days lang, fertilizer na agad. Ito nga sana kaya, no, kung maganda, baka niya, no? Ganda. Mag-alaga ako ng bulate, yung manukan na lang siguro. Ne? Yung manukan, pagka nawala na yung mga manok, doon tayo mag-alaga ng bulate. Pero pinakamas mataganda doon yung sa tao eh. Kaya mo ba yung kuhanin yung sayo? Na ipa-plastic mo lang kuya, ito yung sa akin. Na. Hindi, para malaman ko kung ano yung kinain mo. Kung nakalunok kaya yata ng buto ng santula. Nag-alaga ulit ako ng bulate para ano natin. Naisip ko din kahapon, sabi ko kung makakakuha naman lagi ano,
Kahit every other day, isang mga timba lang. Mga fresh kasi maganda dun eh. Isang biyahe lang, no? Bagay, mga kamag-anakan nyo naman yung mga kalabaw dito eh. Na? Oh. Kasi yung sa baboy, hindi pwede. Mataas ang ammonia. Pero maganda din gawing fertilizer. Kung i-back mo lang muna sa gilid, pabulukin mo lang ng konti, pwede naman yun. Kasi, ang damo din lang eh. Mataas kasi yung ammonia ng ano. Parang sa chicken manure din, mataas din masyado. Lalagyan natin ng net kung yung ano, mamaya-maya no. Hapon, yung mga avocado. 4 na tulos, tapos parang payong lang. Cable tie na lang yung pang higpit natin. Mainit din pag summer. Kailangan tanghali nagpapaligo din ng baboy. Yung ano Jun, yung anuhan ng hose, sana para dito na lang si Rambo maghihila. Oo. Pero malakas pa rin yan ha. Oo. Kailangan malakas. Gaalala si ka-Farmer Anthony, paanong baboy ang haba ng lakaran? Sabi niya, ang gagawin natin dito Jun, maliit na daan na lang yung gilid sa baba. Galing doon, baboy na ang dada. Nakaganito na lang. Alright ha, tapos sa naglakad na yung baboy galing doon. Oo, daanan lang talaga ng ano. Gagayad na lang para hindi na tayo gumawa ng malaking parang kalsada diyan na ano, diba? O ganoon na lang ang gagawin. Dami mga scrap na bakal naman eh, no. Gawin na lang ng ano natin ito, mga bakal-bakal na ito, kayang-kaya na, pinturahan na lang natin. So dito gagayad tayo ng baboy. Diba? Ganun na lang ang gawin natin mga farmer. Kahit hanggang dito na siguro lang yung ano natin. Hanggang dito na lang. Eto na lang po yung hindi naman nag-iwan ako ng laso, no? Patay na yung mga lintik na langaw. Ayan, dito na lang po, hanggang dito. So ito, hindi ko alam kung ano pa ang magandang gawin dito. Basta't gigibain namin yan. Ayusin natin para maging maganda naman. Pwedeng lagayan ng feeds, diba? Tama. So pwede natin i-straight diretso yung bubong dito. Sarado yan. Tapos ito, lagayan na lang po ng mga ng feeds na lang. Pwede pang uling. Diba? Pwede pang uling. Excited na naman ako sa mga bulate ko. Ay, salamat. Another stress reliever for me. Pero hindi naman ako ganong stress talaga. Sa totoo lang. Ano lang. Normal naman po na may worry ka. Pero sabi ko nga. Diba? Basta't nagsisikap ka. Huwag mo masyadong alalahanin yung bukas. Kasi basta't nagsisikap ka, diba, nagpapasalamat ka kung anong meron, okay na yun. Kasi pag masyado tayo nag-worry, ano naman, hindi na maganda. Pero may maganda din, may konti para ano mo yun gasolina para magsikap. Yun. Oo. At kailangan mo ng poso doon? May poso ka, sayang yan. Yung isang poso, pinamigay lang. Ay, pinatimbang nyo lang yun, no? Swerte makakabili nun, bibilin pa yun. Sira na? Ito alam ko, mga spa, ano lang ang kailangan yan. Magandang klase pa yan.
Oh, sa patilya lang kailangan. Ikaw, Kong, di mo kailangan ng poso? Na? Ah, may tubig nga pala kayo doon, ano? Pero kung minatrax na yung kaya ba, pwede yung poso ito. Pero gusto mo rin. Saan mo naman dadali niya? Sa bundok? Wala namang ano doon. Ay, ibebenta niya. Oh, alam ko na gusto niya kasi ibebenta niya. Loko ito ah. Mabilis na sawaan siya. Pero pwede yung dinatanggihan yung tatubaran. Hindi yan. Huwag na, itabi mo na lang. Baka magamit pa natin. Bebenta lang ni Kongkong. Bebenta lang ni Kongkong. Ha? Ano na pala ito? Semento na pala ito. Ayos na. Oh, the walking man ka ngayon ah. Na. Pinapambili ko akong PVC. Nakalimutan. Pwede lang yung tama ang kita. Kaya sa PVC? Sarang ano? Oh, pagkain na. Oy, kain na. Kain na naman. Ang sarap pa naman ng ulam ngayon. Hindi ko na na-video. Balo na sinigang sa miso. Ang sarap. Balo. Yung masarap na isda, yung balo, galing Masinloc mga ka-farmer. Ang sarap. Balo. Doon muna ba? Oh, wala. Hindi kuya. Kulang. Ibig kong Paano kaya natin ito baka mamaya apak-apakan ng mga baboy pag hindi naman ano? babalutan na ang simento. Oh, yun maganda. Kahit ang tapat mo, pwede rin. Oo nga. Balutan na lang ang direct. Balutan mo na yan. Sigurado. Oh. Ate ka ba kaya yung ball ball marko? Ball? Ball bulb. Kain muna, kain. Kain muna. Sabihin ko kay Bebe. Yun siguro ito. Hanggang doon na lang yung ating view deck. Ito, bubungan na lang natin. Istaka ng mga feeds. Yung ano, di ba? Gibay nito. Tingin mo. Hindi, kasi alanganin din kasi. Di ba? Sasara. Ang problema kasi yung sa bagay, tapos may daanan lang na ano, no? Para pwede rin. Kung pwede rin, iniisip ko kasi masyado na rin na mahaba yung ano. Pwede naman siya. Tanong natin kay ate mo kung anong naisip niya. Sabi niya, tatapatan niya yung dulo ng ano yan. Nung, oh, yun na nga yun. Dito lang ka, doon na lang siguro. Pwede rin isa lang. Yun, ano gusto mo? Kaya lang, magbububong na naman tayo. Ano? Pwede rin. Basta excited na ako. Darating na yung aking mga halaman. Ang laki nito. Oh. Kong! Magpupunla pala tayo ng mulberry. Si John Roque, si Brother John, magpapapunla. Kahit mga 3 para siguradong kahit maikli lang na mataba. Hindi, papatubuin natin sa seedling bag. Bubuhayin natin. Ito siguro, hindi naman nainitan ka ano. Yung malaki-laki. Ano si Poroy? Pumasok siya. Pumasok. Na ano mo yung ano, di ba? Oo. Yung isa pang Avocado. mga ganun. Para malinis na. Biniro kasi natin eh. Sabi mo kasi, matakaw ka sa peso, Samo. Sabi ko kasi, di ka nagdidayo pa. Ikaw yatang, ano, tanalo mo pa yung bayaw mo ngayon. Yung mga biruan namin. Bayabas, oh. So, meron akong darating na 2 kiyat-kiyat, mga farmer. Kasi yung pinutol natin doon na kiyat-kiyatan, hindi pala kiyat-kiyat yun. Malalaki pala ang dahon ng kiyat-kiyat. So, kaya pala napakaasim ang lintik na yun. Ngayon, tunay pong kiyat-kiyat ang ating nabili. So, ihanap natin ang lugar yon. Basta dito, avocado siguro 2.
Malayo naman ano. So dito, sa dito, sa doon, tama-tama mga ilang meters din ang layo. So dito, yan, dito pwede na. Kasi yung canopy ng avocado mga hanggang dito lang yan. Hindi naman sila maghahalikan. Tapos itong dito, di ko pa po alam kung ano pa dito kasi pwede pa rito eh. Pero ayusin muna natin yung wala ko sana magpabawas din ng acacia para yung sunlight makapasok. Pwede pa ako magtalbos ng kamote rito. Dati talbusan namin to eh. Ganda ng mga talbos dito dati. Diba? Silipin natin. Oh, putik oh. Parang gumanda. Dahil pa namin gagawin. Ito pa. Bubungan na lang. Saan ka magpo-poste niyan? Dito. Papalitan ko ng pintura ito. Gagawin kong dilaw. Tapos ito papupulahin natin to para bago naman pag pasok ng December. Panibagong swerte. Ay, saya ko na naman ngayon. Bakit kaya? Nakita ko lang yung mga picture ng aking mga halamang darating. Parang tumitibok-tibok man naman yung aking puso. Tingnan natin yung ulam. Ang ulam ay sili. Ano tayo ngayon? Para kang nasa isla. Oh. Para kang nasa isla. Balo. Kung hindi mo balo. Ayan, balo po yan na ano. Ayan ha. Baka akala nyo hindi balo ha. Tunay na balo yan oh. Sarap. Sarap sana makabili ng lupa sa Masinloc. Okay na yung mga drinker natin. Tatapalan daw ng semento ito. Kasi para safety nga naman. Naku po. Hindi kaya maano to ng baboy. Paano to Jun? Anong diskarte mo dito? Ipitin na rin ano? Oo kasi madadali to. Alam mo naman ang baboy. Ito yung mga low cost project lang na naisip ko. Hindi naman ganun kalaki ang gagastusin, pero makakapagpatuloy po yung trabaho. At least, diba? Tibag ito, yung pag nagtibag niyan. Oh, diba? Ay paano nairaos yung araw. Tapos ayun na nga, pag-iisipan namin. Ay, sabihin ko na pala kay Papa. Nandito si Papa yan. Ay, hahanap ako ng mga sabitan ng orchids na parang ihahang mo. Kunyari sa gaya nito. Ito, pinutol mong ganyan. Ititira mo lang ito. Diyan mo pakakapitin. Parang maganda. Nakikita ko sa Thailand. Dami nilang kalokohan. Ang gaganda. Talagang kailangan may pamputol ka na parang chainsaw siguro na ano na. Magandang klase. Naglagari kasi. Papayama ito. Pathway na lang ng baboy. Idikit natin dito. Gawa tayo ng pathway ng baboy. Yung daanan lang talaga ng baboy. Oh, pero hindi na yung tricycle lang maliit na lang. Na may harang. Parang may ano siya, may rehas din na from there palalakarin na yung baboy, dito na ang labas. Pero may ano siya, may parang nakaipit lang siya ng bakal lang na. Hindi na doon sa taas kasi titibagin daw po ito eh. Sabi ko nga kay John, ano kaya maganda, idiretso natin hanggang dito yung bubong para ito istaka ng feeds kung ano man ang ilalagay dito wall na. Kasi kay Bebe wall daw po yan eh. Ito hindi ko alam kung dito yung tinuturo nyo, kung dito na. Ang inaano ko, parang dito na lang kasi dito ito pa magamit. Magamit pa natin to. Pwedeng, di ba? Diretso mo lang yung bubong niya. Oo, diretso na. Oo.
Pwede rin dito siguro yung daanan ng baboy sa gilid ng mismo dito. Saan? Yan na nga yan. Yan po, yan mismo. Walang kaliwa. Oh, dito na lang talaga harang. Ito na yung daanan. Tama kayo. Yan, dikit na dito para at least magamit ko pa ito, mataniman ko pa yung gilid na to. Tapos pantayin na lang natin yung lupa, matambakan kung alin yung ano, yung tubig papunta doon. Tambak pa tayo doon, may malalim doon. Oo. Ano na balita pala sa tambak? Wala pa raw, mag-inform doon pag ano. Parang pinagdadamutan sila ngayon ano kasi nakuha ata ng mayor. Mayor daw eh. Kinuha ng mayor ano. Tayo. Sabi ni Jun sa akin, may tinitignan doon sang isa pa yata. Kaya dito sigurado ko ganito. Babawasan na yung amoy niyan. Ano? Diretso na doon yung pagka ano na, wala na, hindi na talaga ano yan. Diretso na doon sa ano hukay eh. Yan na. So yan na mga ka-farmer. Okay na tayo. At least may update tayo sa ating pathway. Dito na po tayo dadaan. Dito, nakaharang yan. Ayusin natin. So dito ang bagsak. Ayan. Napapanood ni ka-farmer Anthony. Nag-aalala siya eh. Paano yung baboy? Mahabang palakaran, sabi niya. Hindi ka-farmer, sabi ko magpapagawa kami ng ano, daanan. Balak nga namin sana, diretso na yung sasakyan dito. Diretso na yung doon ka na, kaya lang, kaya yung motor diretso na po doon. Kaya lang, sabi ko bakit kailangan dalhin pa yung sasakyan doon? Idalhin na lang, pinakamaganda is ano na lang, maliit na lang po na, hindi ko alam kung kailangan natin tibagin to. Para saan ba ito? Mga ka-farmer, ginawa namin to dahil ito yung pinaplano namin ni kuya na andito yung baskula. Dito titimbangin yung baboy pag nagbebenta ng baboy. Kasi tinitimbang po yan eh. Yung baskula pa. Naku, pahirapan pa. Yung baskula namin, ang dami pang cheche-bureche ng mga bumibili. Titimbang ang sarili. Tapos gaganon. Ano, ganyan. Alam nyo, ewan ko. Ako naman po, napunta naman ako doon sa side nung namimili, pero hindi naman ako ganon. Sasabihin ko talaga kung maganda, maganda din namang presyo. Kasi hindi natin ako kasi ang nasa isip ko, all parties sa lechon business, from baboy, from nag-aalaga ng baboy, from naglilechon to customer, dapat all are happy. Yung tatlong party na yon. So, hindi po tayo po pwedeng tayo lang ang masaya. At hindi maganda din, di ba? Bilang isang tao. Hindi maganda yung ikaw lang ang kumikita, ikaw lang ang kumakabig. Kahit maganda na yung baboy, sasabihin mo, pangit, dahil ang ano, ganyan. Kuhanin ko na lang sa ganitong presyo kasi ganon. Style lang po kasi nung iba. Pero hindi maganda. Hindi po maganda. Kasi kailangan both parties ay kumikita at masaya para na-encourage siyang mag-alaga ng mas magandang baboy. Ikaw naman makikinabang dahil magandang baboy, magandang lechon. At the same time yung customer, maganda ang feedback, masaya, iikot na naman po yon. So parang economy, di ba? So ganun, grabe experience ko. Meron nga pumunta dito, naalala ko hindi ko na lang po sabihin kung sino pupunta dito kasi alam ko nanonood din yun minsan pupunta, hindi ko naman tinawag, hindi mo naman wala ka namang binibenta, hindi mo naman binibenta yung baboy, nakita niya siguro kailangan binabarat pa, diba? Siya na nga yung nangangailangan, siya na yung sumulpot na lang na wala namang pasabi at gustong bumili. Sabi ko hindi ho ako nagbebenta, pero sabi niya maganda kasi baboy mo, ganyan ganon, pero barat naman ang binibili. Sabi ko hindi po pwede ganon. So ganon ba, anyway, yun lang po yung experience ko, isinishare ko po sa inyo kasi
pwede din pong maranasan ninyo yan as syempre mga nanonood dito gusto din magkaroon ng livestock, di ba? Pero talagang mahirap po ang kung naandyan man ang kaligayahan ninyo, make sure na talagang may market po kayo na you have to cut the middleman. Sorry sa mga middleman na nanonood, pero talagang para lang kumita. Alam nyo naman yun, di ba? Kahit nagtatanim di ba? Sabi ko nga, magmura man ang talong, magmura ang kamatis, ang middleman may kita pero ang farmer lubog na sa putik. Pero ang middleman na nagdala sa Divisoria, may patong yun kahit mugmura man. So ganun po ang sitwasyon, diba? So talagang mahirap. Dinanas ko na-analyze ko din po yan. Sabi ko parang kaya po ako napunta sa lechon business kasi ganun. Sabi ko teka, magkano ba kinikita sa isang baboy? Parang kasi nagbabalak na akong tumigil sa pagbabarko. Sabi ko kaya na bang tumigil kung ganun. So yun, 2017 kukompute ako, pinag-aaralan ko. Sabi ko shit, pagkain ng baboy magkano? Parang pumapalo lang ng minsan negative ka pa ng 500, talo ka pa pagka bumagsak ang presyo. Hindi po pwede ka ako. Change. Bigla all of a sudden ikot. Benta lahat ng baboy, benta lahat ng puti, benta lahat ng lechonan tayo. Lechon bis sa lechonin kako. So napunta sa lechonin. Ganun na naman. Ganun pa rin, binabarat. Teka lang, magkano ba lechon kako na 25 kilos? 6,000. Tapos kinukuha lang sa akin ng 2,500. Teka lang kako, maglechon na lang ako. Pag-aralan, bebe. Punta tayo Cebu. Tikman natin. Kasi yun yung pinapanood kong masarap Yung time na yon si Chris Aquino ay baliw na baliw kay Rico's Lechon dahil napakasarap daw. Ano bang meron yan kako yung mga anong yan? So it turns out na mas masarap pa pala yung ibang mga naan doon. So ayun ang nangyari, and the rest is history. Nandito na po tayo. So hopefully ay alam niyo na may marating pa mga farmer, makapagpatuloy, kasi ito yung pangarap kong ipapamaan ako sa mga bata ng ganitong business. So ito yung ginagawa ko, sabi ko kanina nagpapataw, kaya lang kailangan ko po ng maraming paso. Gusto ko nga iyain si Bebe yan nasa sa May San Matias, bibili ng mga ganito, tapos bibili ng mga iba-ibang din alam niyo na, kasi maganda dito maglagay ng orchids, hindi naiinitan. Diba? Simple lang, simple and happy life. So ayan po mga ka-farmer, hanggang dito na lang at na ba, Friday tomorrow. So ayan, kita-kita na lang tayo. Ako naman po ay everyday is the same din, same old, sabi nga ng aking brother. At hatid, sundo, at papahinga ng konti, mag-aalmusal, tatakbo sa project, magbablog, papakain ng isda, mag-aano ng orchids, maggugulay. So ayan po ang aking routine. Kaya lang gusto ko rin pong umalis kasi nga makapag-feature sana ng mga iba pang din sa YouTube channel natin, Kaya lang yun nga, everyday is the same na kasi hindi rin po kami makalis. Pero wag po kayo mag-alala, soon ay try natin na makapag-feature po ng medyo naman, diba? Pero bago tayo magsara, bago natin ibaba ang tilon, tingnan nyo naman ang aking rambutan. Kaya po ako naiingganyong magdagdag pa kasi tingnan nyo naman, baka next bungahan na tayo nito. So walaga lang tayo sa fertilizer at malay natin, diba? Ayan po, nagpalit na po ng magagandang dahon. Ayan na. At halos ganito po kalaki yung mga darating, ganito mga rambutan. So kung kayo po ay may lupa, ay nako, pili-pili na kayo ng mga fruit bearing trees ninyo, magtanim na po kayo at para naman in 5 years time ay meron na po kayong pinipitas, diba? So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.